Hindi man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong My love, sa 5 taon at higit nating pagsasama, it's all by the grace of God kung bakit tayo pa rin at nandito tayo sa araw na ito. Sa lahat ng memories, good or bad, it's only by the grace of God na nandito tayo sealing our vows to be together forever. sa huli pala. Kay Angela, ibibigay ko ang siting na ito bilang tanda ng aking pangako sa iyo lamang. Ito ay tanda ng aking wagas at walang hanggang pagmamahal sa iyo. Pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mong iyo ko. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Yun yung una na aksyon na dapat gawin ng couple bago sila papasok sa usaping mag-asawa at silang dalawa ay magiging iisa. Ikaw ang paborito kong desisyon at pag napaligiran ang ingay at ang You have decided to enter into a marriage relationship at ngayon, wala nang hiwalayan. eto tayo sa huli palagi. Babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli palagi. Pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mong iyo ako. Sa pagdating ng ating pilak at ginto, diamante may abutin. Ikaw pa rin aking bituin, natatangi kong dalangin hanggang sa huling siglo. Sa huli palagi, pabalik pa rin sa yakap mo, mahal. Sa huli palagi, pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mong iyo ako palagi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po ang bawat isa sa kasal nila Kerwin Noblejas and Mayan Barocan. Mga minamahal na kalahok sa kasalang ito, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ang pag-ibig ay tunay na kamangha-mangha, gayon din na napaka-marikit. Kapag ang pag-ibig ay uusbong mula sa malalim at taimtim na relasyon ng dalawang nagmamahalan, ang kalabasan nito ay isang sumpaan o pangako ng isa't isa. Pangakong pag-iisa ng buhay ng dalawa. Pag-iisa sa pamamagitan ng pagbubuklod ng pag-ibig ng bawat isa. Ang kasalan ay usaping may pagtitiwala na kung saan ang isang tao ay ipagkatiwala niya ang kanyang buhay sa iba upang magkaroon ng kahulugan, kasiglahan, kagalakan o kasayahan. Ito ay kaloob sa sarili, isang kapanapanabik na paglalakbay, ngunit mapanganib din. Kung ang pag-ibig ay nakasalalay sa tao lamang,
ito ay hindi nakatitiyak ng tagumpay. Kailangan ng Diyos para palaguin at pausbungin ang pag-ibig. Dahil anumang dilim o kaguluhan, magiging maaliwalas ito kung nariyan ang Diyos. At ito ang kadahilanan kung bakit tayo nagtipon-tipon ngayon para masaksihan ang tagumpay at masayang buhay mag-asawa. Sa pamamagitan ng pagbubuklod ng ating mga puso at isip, tayo ngayon ay tatayo upang tunghayan ang maligayang pagdating ni na Kerwin at May Angela habang sila'y mataimtim na lalakad papunta sa harap, puno ng kagalakan at pagmamahal kasama ang lahat ng kalahok sa kasalang ito. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Tinatawagan ko po ang mga sponsor sa Candle, si Sir Rainiel Amano and Zara Jane Zamboang para sindihan ang kandila. At nagkaroon nga ng liwanag. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likahin natin ang tao ayon sa ating wanis. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya ito ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay nagiging buhay na nilalang. Pagkatapos nilikha rin ng Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan, at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. Ngayon po, dako tayo sa ating processional. So, ngayon po tinatawagan, ang una po ay si Reverend Felipe R. Mendoza. Sunod po ang groom's maid. Yung abay po. Yung best man po, Edgar Noblejas. Next po ang groom with his parents. Let us welcome the principal sponsors, Pastor Angelo Sarmiento and Mrs. Amalia Sarmiento. Mr. John Baril and Mrs. Edesa Pagaduan. Mr. Isidro Bonilla and Mrs. Agripina Abad.
Mr. Rogelio Oresa Jr. and Miss Freda Navarro. Mr. Richard Ruiz and Mrs. Florence Rodriguez. Mr. Rani Rivera and Mrs. Ofelia Briana. Mr. Joel Birog and Mrs. Maricel Erosa. Mr. Robert Abuan and Mrs. Nelia Docosi. Mr. Edilberto Morales and Mrs. Ligaya Cabirto. Mr. John Paul Modelo and Dr. Karel Miles Reyes. Okay, next po is our secondary sponsors. Sabel, Dennis Bielsa, and Gian Concepcion Bielsa. Support Mohammed Celeste and Miraflor Celeste. Next po ang ring bearer John Raven Miraflores. Palakpakan natin. Smile, Raven. Next, the coin bearer, Alexander Noblejas. Palakpakan natin si Alexander. Po ang Bible bearer, Zion Lings Reyes. Palakpakan natin si Zion. Sunod po ang ating mga flower girls. Jaira Hart, Aliyah Miraflores, Micaela Shea, Reyzora, Neima Belkir, and Maria Isabel Cabirto. Okay, let's give a clap, warm clap para sa mga. Let's welcome the Maid of Honor, Ma'am Angeli Aquino. Sunod po ang parents of the bride. Mr. Ildefonso Barocan and Mrs. Leia Barocan.
ay tumayo. Ladies and gentlemen, let us now welcome the bride, May Angela Barocan. Kasalan nila Kerwin at May Angela. Maraming salamat na kayo ang nag-ordain ng marriage. And we thank you, Lord God, for their lives. Yung araw na pinakahihintay nila ay dumating na. Panalangin namin ang iyong pangunguna sa seremonya. Basbasan niyo po ang dalawa at lahat-lahat ng mga ninong-ninang, mga sponsors na narito at mga kaibigan, kamag-anak, Lord God, para po sila ay magsilbing witness sa sumpaang kanilang gagawin. Panalangin namin ang iyong gabay patnubay, pag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po at ito po lahat ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para papurihan natin ang dakilang Diyos. At tinatawagan ko si Charlene para pangunahan tayo sa awit. Awitin po natin ang goodness of God. Pwede po kayong sumabay. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until
you have been so good, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. One more time, all my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Praises be to God. Ang pag-aasawa ay parang pagbabahagi ng sarili sa isa't isa. Ang pagsasamang panalangin ay magbubukas ng mas malalim na kahulugan ng pagbabahagi. Ang pananalangin ay ang paglagay ng buhay sa kamay ng Ama. Ito ang gusto ng Diyos sa atin. Ang pakikinig sa Kanya, ang pagbubukas sa Kanyang mga salita, at ang kusang loob na pagtugon sa Kanyang kalooban. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 28, binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamamahala sa mundo, sa buong mundo. At pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Sumagot si Jesus sa Matthew chapter 19 verse 4 to 6 naman, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan nasa simula pa lamang nang likhayin ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsama sila sa kanyang asawa. At silang dalaway magiging isa. Hindi sila dalawa, kundi iisa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Manalangin tayo. Aming mang nasa langit, ikaw ang nagtakda ng pagsasama ng mag-asawa bilang banal na misteryo. Simbolo nito ang pag-ibig ni Kristo sa mga mananampalataya. Dinggin mo nawa ang aming panalangin para kina Kerwin at May Angela na nagtakda ngayong araw ng kanilang kasal sa iyong paanan, sa iyong dambana. Gawin mo nawang mabunga ng kabutihan ang kanilang pagmamahal. Pagpalain mo ang kanilang buhay ng kapayapaan, kagalakan, at putungan mo sila ng biyaya at habang buhay na katapatan sa isa't isa. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo, buhay at naghahari kasama mo, at ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magkailanman. Amen. Sa salita ng Diyos, noong una nung pinagsama ang babae at lalaki, ang utos sa kanila ay magpakarami sila at ang sabi ay mangalat ang lahi nila sa buong mundo at pamahalaan nila ang lahat ng nilalang. At sa aklat ng Mateo, sinabi, noong ikasal ang tao, ang sabi ay
nang likhay ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Pagkatapos pinagsama na sila, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Ayun yung una na aksyon na dapat gawin ng isang ng couple bago sila mag-enter, papasok sa usaping mag-asawa. Kailangan nila yung yung responsibilidad, no? Then pagkatapos naiwanan ang mga magulang na ama at ina, magsama sila sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging iisa. Before we will continue our ceremony sa marriage, gusto ko lang bigyang emphasis yung salita ng Diyos na ito. No? Unang-una, yung living, the husband and wife. Hindi kasi ako Tagalog, Ilocano ako. Kaya nahihirapan ako mag-Tagalog. No? Pero pipilitin ko, kaya request ni Brother Kerwin, mas maganda Pastor Tagalog, kaya gumawa ako ng manuscript ko. Ginagawa ko ito hanggang 3:00 ng madaling araw, kaya hindi ako nakatulog. Buti na lang nandyan si Google, no? Consulting yung, ano ang Tagalog ng ito, no? Okay. Pero ang hirap mag-pronounce ng Tagalog ngayon, no? Ilocano, no? Mag-Ilocano na lang sana tayo. Okay. Yung una na sinabi dito is when you enter into a marriage relationship, pagpasok mo sa usaping pag-aasawa, you have to consider yung ano yung kalooban ng Diyos. Una, ang sabi dito, you have to leave your mother and your father and your mother. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba masama ata yan pabayaan mo na yung magulang mo? Hindi, no? Hindi po yun yung ibig sabihin. Kasi ang kautusan is for Kerwin and for Mayan to live together and to build a home, a family, para magbuo ng pamilya. At ang ninanais ng Diyos, pag ang mag-asawa ay magbuo ng pamilya, wag na namang iasa pa sa magulang kung ano yung mga kailangan, no? Meron kasi, pag tayong mga anak, hindi maalis yung pagdedepende natin sa ating mga magulang kung meron tayong gagawin. Ma, pa, anong gagawin ko? No? Baka mamaya, pag hindi putulin yung ugnayang ito, pag merong kailangan ng mag-asawa, ma, sabi ng isang partner, anong gagawin ko sa aking asawa? Kasi yung ulam niya, ayaw niya no? Anong gusto ko? So, magdedepende pa sa mga magulang. Ang ibig lang sabihin dito is, yung living, the mother and the father is to cut the cord, no? That established between the parents and the children, na kung saan ang anak ay nakadepende palagi sa mga magulang, no? Kaya dapat yung meaning ng salita ng Diyos na ito is for the couple to build responsibility, no? Kailangan magiging responsible sila. Papasok na sila sa usaping mag-asawa. Huwag nang iasa sa mga magulang kung ano pa yung kailanganin nila. Though, no, nandyan pa rin yung mga magulang, of course, na gumagabay sa kanila. Hindi rin ibig sabihin na pabayaan na nila ang kanilang mga magulang sa pagtanda, no? Siyempre, nandyan yung mga magulang, hindi yun yung ibig sabihin, no? Nandun pa rin, hindi mawawala yung respeto,
pagmamahal, suporta ng mga anak sa mga magulang. Ang kino-communicate lang kay Mayan at saka kay Kerwin is for them to become responsible couple. Responsible husband and wife. Kasi mahirap pag, halimbawa, how will they grow intimately as couple? Kung meron silang konting yung friction, no? Nangyari. Baka pag nandoon sa sinapupunan ng mga magulang, baka sabi ng sabi, ma, si Kerwin, kung ano-ano lang sinasabi niya sa akin, no? Ayaw ko yung ganun, no? Baka mamaya, sabi, palayasin mo na siya, no? Hindi naman siguro. Mas maganda na when they experience conflicts, no, between them, matuto sila, no? Matuto sila kung ano yung gagawin nila. They will learn to resolve conflicts sa mga buhay nila. 'Di ba? Sino yung mga mag-asawa dito, no, na nandito? Meron, no? Hindi ba hindi nawawala ang conflict ng mag-asawa? 'Di ba? Oo, hindi, no? At ang conflict ng mag-asawa kung minsan nanggagaling lang sa maliit na bagay. Di ba? Pero kung minsan may mga hiwalayan, no? May mahiwalayan ng mag-asawa dahil kung minsan yung mga magulang dahil hindi humiwalay, no? Nandiyan yung mga magulang pinapanigan yung isa, no? So minsan that is the cause of severe conflict, no? But hindi naman ganon palagi. Okay, for Mayan and Kerwin, this is the word of the Lord for you. So build responsibility, no? As father and mother, kung mayroon kayong anak, as the head of the family, no? Sa pamilya. Okay, pangalawa is that you have to consider is yung sinasabi dito, when leaving your parents, no? Ang sabi dito, kayo ay magsama. Cleave. The word cleave, yung cleave the idea of cleaving is to bond yourself with one another, no? Alam niyo yung bond, no? Yung mighty bond. Alam niyo yung mighty bond, no? Pandikit. So idikit mo yung sarili mo sa asawa mo. Parang pinagtagpi mo, pagkatapos pagtitignan mo, parang iisa na. No? Yan yung ibig sabihin. At ano ang factor yan para magkaroon ng growth na sabay yung nandoon yung pinag-aaralan, how to communicate with each other to build an intimate relationship, no? Para pag dadalawa na lang kayo, nandyan, mapag-usapan nyo kung ano yung mga dapat na gagawin nyo. Cleaving together. And pag kayo ay nagkaisa, ang sabi dito, last thing to consider, no? Maigsi lang mensahe. Last thing to consider. Kaya, before ng kasal, pag ako magkakasal, inire-require ko yung kinakasal ko na magkaroon ng counseling. Why? Kasi, it broke the heart of the minister pagkatapos ng kasal, maghiwalay yung magpakasal. So, kaya ang papasukin ninyo, sabi ng salita ng Diyos, kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. No? Hindi na pwedeng maghiwalay. No? Kaya mag-isip na kayo. Para ngayong hindi pa kayo nagpirmahan, wala pang pronouncement, ipagpatuloy nyo pa ba? Baka mamaya. Okay. So, ang dalawang papel, when you glue together, no? When you band together, no? Pag pinag-isa mo yan, pinagtagpi mo yan ng adhesive, yung pandikit, paglipas ng isang gabi, isang araw siguro, subukan mong paghiwalayin, no? Yung papel na pinagdikit mo. Maibabalik mo ba sa original na itsura?
Hindi ba nasisira? Ganun ang mangyari sa usaping mag-asawa. Pag pinaghiwalay mo ang mag-asawa, masisira ito. And it is not God's design for a man and a woman or couple to separate. Ang sabi ng Panginoon, ang pinag-isa ng Diyos, walang magpapahiwalay. Kaya, Kerwin, Mayan, ito yung salita ng Diyos. You have decided to enter into a marriage relationship at ngayon, papasok na kayo, yan, at ano ang mangyayari? No? Wala nang hiwalayan. Okay? So, manalangin tayo. Ulit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat na Ikaw ang aming Diyos, dakila sa lahat. Pagpalain po ang nobya at nobyo na narito sa harapan. As they have agreed together to bond themselves to each other, I pray, Lord God, that you will be the one to give them the needed wisdom, strength, and even your guidance, Lord, so that they can grow together intimately in a relationship that is glorifying to your name. Thank you, Father. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Sa ating pagtitipon ngayon, para kina Kerwin at May Angela, ating saksihan ang kanilang pagbubuklod sa pamamagitan ng banal na matrimonyo. Ang masasaksihan natin ay ang kanilang kasal, wedding. Hindi natin masasaksihan ang kanilang marriage, ang kanilang buhay mag-asawa. Ang buhay mag-asawa or marriage ay mahuhubog nito sa pagdaan ng mga araw, buwan, taon. No. A successful or grandiose wedding does not automatically bears a successful marriage. Meron yung maggranding nagpapakasal pagkatapos ng ilang buwan, ilang taon, wala na rin, no? Maghiwalayan, no? May mga celebrities tayo na nakikita na gano'n. So, mahirap, no? We disobey and we dishonor God when we decided to separate or to break the vow of marriage. Kaya, nihiling ko kay Kerwin at Mayan na tumayo. Hinihiling ko din ang mga magulang ni Kerwin at ni Mayan na pwede pong tumayo din. Yan. Sa inyo, diyan na lang mo. Hinihiling ko din yung mga ninong at ninang na please, tatayo din. No? Ninong, ninang, mga magulang, you are the witnesses. Kayo ang magpatotoo sa sumpaang gagawin nila May Angela at Kerwin sa pagkakataong ito. Inihiling ko si Bestman at saka si Maid of Honor. Si Kerwin at saka si Mayan ay natutuwa na narito kayo mga ninong at ninang. Sila ay nagtiwala sa inyo kaya kinuha kayo para saksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Sabi,
Pag-iisang dibdib, hindi ba pag-iisang puso daw? Okay. Kerwin at May Angela, kayo ay narito ngayon para pagtibayin ang inyong pagmamahalan at sumpaan upang ang iyong pagsasama ay pangmatagalan, bigkis sa harapan ng Diyos at sa lahat ng saksi ang lahat ng narito. Panalangin namin na pagpalain ng Diyos ang inyong pagmamahalan at tulungan niya kayo na magampanan ang tungkulin at responsibilidad ng mag-asawa. At hinihiling ko sa inyo na sa buong katotohanan, sagutin ninyo ang mga katanungan ito. Sa ang iyong sagot, saksi ang inyong mga magulang at ang inyong mga ninong, ginuwang ninong at ninang. Kerwin, ikaw ba ay kusang loob na naparito para ibigkis o itali o ibigay ang iyong sarili sa pamamagitan ng walang hanggang pag-ibig at paglilingkod kay May Angela? Opo, Pastor. May Angela, ikaw din ba ay kusang loob na naparito para ibigkis, itali o ibigay ang iyong sarili sa pamamagitan ng walang hanggang pag-ibig at paglilingkod kay Kerwin? Opo, Pastor. Kerwin at May Angela, handa na ba kayong dalawa na magtatag ng tahanan na kung saan si Jesus ang namumuno? Opo, Pastor. Maraming salamat. Sa mga magulang, ibinibigay ba ninyo ang inyong pagpapala sa kasal na ito sa pamamagitan ng pagsang-ayon at pagtanggap kina Kerwin at May Angela sa inyong pamilya bilang mga anak? Opo, Pastor. Opo. Opo, Pastor. Opo, Pastor. Dinig ng mga naririto ang pagsang-ayon ng mga magulang sa kasalang ito. Sa mga ninong at ninang, pwede na kayo sabay-sabay na sumagot. Pinili kayo ni na Kerwin at May Angela na magiging natatanging saksi. No? Buong puso at kusang loob ba kayong susuporta at magpapatibay sa kanilang pagsasamang mag-asawa sa pamamagitan ng iyong una, panalangin para sa kanila, at pagiging uliran, pangalawa, at pangatlo, pagiging inspirasyon nila? Maraming salamat sa inyong pagsang-ayon. Pwede na po kayong makaupo. At May Angela, dahil sa inyong kahilingang pagpasok sa tipan ng banal na matrimonyo, hinihiling ko na tumayo kayo ulit. Yan. At pagsamahin ninyo ang inyong kanang kamay. Maghawakan. Ganyan. Sa harap ng Diyos na nakakaalam ng lahat at sa presensya ng mga saksi, mga magulang, ninong, ninang,
mga kamag-anak, kaibigan, at sa lahat ng mga naririto. Kerwin, tinatanggap mo ba si May Angela bilang asawa, katulad ng sariling laman, kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Yesus sa church? Mahalin mo siya, alagaan mo siya habang buhay? Opo, Pastor. Ibibigay mo ba ang iyong sarili sa Kanya bilang asawa? Mahalin siya, aliwin o bigyang ginhawa, ipagmalaki at igalang siya, protektahan siya, iiwanan ng lahat, magiging tapat sa Kanya habang kayo ay nabubuhay? Opo, Pastor. Maraming salamat. Ngayon, Kerwin, ipahayag mo ang iyong pangako kay May Angela. Pakinggan po natin ang pangako ni Kerwin. Tayo po ay saksi sa kanilang sumpaan. My love, May Angela. Sa harap ng Diyos at sa lahat ng taong nandito, pinapangako ko na sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Ako ang magiging lakas mo sa panahong mahina ka. Magiging matatag na pundasyon ako para sa bubuuin nating pamilya. Pinapangako ko na igagalang, irerespeto, at mag-grow palalo sa pagkilala sa ating Diyos. Hindi kita ipagpapalit at iiwanan. Pinapangako ko na sa hanggang huling hininga ko at sa huling pagtibok ng puso ko, ay ikaw lang ang mamahalin ko at magiging asawa ko. Hinihiling ko na ipaprint mo yan at i-attach mo sa wedding album ninyo. Okay. Sa harap ng Diyos na nakakaalam ng lahat at sa presensya ng mga saksi, mga magulang, ninong at ninang at lahat na narito, May Angela, tinatanggap mo ba si Kerwin bilang asawa na may taus-pusong kagalakang magpasakop sa kanya? Mananatiling matatag sa tabi niya, mahalin mo siya habang buhay. Opo, Pastor. Mahina daw. Opo, Pastor. Opo daw. Nakakatakot kasi yung word na ito na magpasakop sa kanya, kaya mahirap daw mag-upo. Pero nag-upo na siya. Mayan, iyo ring ipahayag ang iyong pangako kay Kerwin. My love, sa 5 taon at higit nating pagsasama, o bilang magnobyo at magdobya, all I can say, ang masasabi ko lang talaga, it's all by the grace of God kung bakit tayo pa rin at nandito tayo sa araw na ito. Sa lahat ng memories, good or bad, it's only by the grace of God na nandito tayo sealing our vows to be together forever. Kaya naman, it's also through grace or by grace of God, mangangako din ako na i-honor ko si Lord sa pagpapasakop sa'yo according to what He said in the Bible. Sasamahan din kita sa lahat ng pagdadaanan natin sa buhay, maganda man o hindi. At lagi akong nasa tabi mo sa panahon na mahina ka at nangangailangan ka din. At gusto ko rin i-quote yung sinabi ni Ruth sa kanyang biyanan nung siya ay naging byuda, na sabi niya doon, wherever you go, I will go, and wherever you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God
my God. So yun din ang aking pangako sa iyo, na kahit saan ka man magpunta, naroon ako. Kung saan ka man manatili, nandun din ako. At ang pamilya mo, ang magiging pamilya ko rin. At ang Diyos mo, ang magiging Diyos ko din. Knowing that you are serving the Lord Jesus Christ. Maraming salamat. Ipaprint mo din yan. Ilagay nyo sa wedding album nyo. Para pag medyo dumating ang bagyo, no? Buklatin nyo lang yung wedding album nyo, makita nyo yung pangako ninyo sa isa't isa. And I do believe na that will revive yung pag-ibig nyo sa isa't isa. Maraming salamat sa inyong pangako. Para selyaduhan ang pangakong yan, sa mga sinaunang panahon, kung may itatatag na mga mahalagang tipan, covenant, no? Yung covenant of love, yan yung sumpaan nila. May mga pagpapalitan ng mga bagay bilang tanda ng tipan o kasunduan. Ngayon, ating saksihan ang pagpapalitan ng singsing bilang tanda ng tipan o kasunduan na ipinapahayag nila Kerwin at Mayan na pangako sa isa't isa. Habang suot-suot nila ang mga singsing na ito, magsisilbi itong paalala ng pag-ibig ng kanilang pinagtibay, pag-ibig na nagbubuklod sa kanila, dalisay at walang hanggang pag-ibig sa isa't isa. Inyong pag-aabot ng sagisag na yan, no? Mata sa mata, no? Huwag niyo akong tignan, kasi dapat sa partner kayo tumingin. May Angela, ibibigay ko ang siting na ito bilang tanda ng aking pangako sa iyo lamang. Ito ay tanda ng aking wagas at walang hanggang pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal ng Espiritu. Kerwin, ibibigay ko ang singsing na ito bilang tanda ng aking pangako sa iyo lamang. Ito ay tanda ng aking wagas at walang hanggang pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo po ang mga singsing na ito upang sa gayon, ang inyong mga lingkod na sina Kerwin at May Angela na may suot nito ay mamuhay na nagmamahalan at may katapatan. Naway magiging wagas ang kanilang pag-ibig magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hinihiling ko ang inyong pagluhod. Hinihiling ko yung sponsor ng belo o veil to please ilagay ang belo sa kanila. Ang belo na inilalagay, sakop ng ulo ng magiging asawang babae ay sagisag ng pagprotekta ng magiging asawang lalaki. Habang ang belo
na nakapatong sa balikat ng magiging asawang lalaki ay nagpapahayag ng responsibilidad para sa pag-iingat sa magiging asawang babae at nangangahulugan din ng probisyon sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang sponsor ng cord, maraming salamat, Bailey sponsor. Ang tali ay sagisag ng matibay at walang hanggang pagbubuklod nila Kerwin at May Angela sa Diyos at sa pamamagitan niya. Maraming salamat, cord sponsor. Tinatawagan ko ang may hawak ng Biblia. Ang Biblia ay tanda ng nag-iisang kapangyarihan ng Diyos, the sole authority of God, sa pagbuo ng inyong pamilya, Kerwin at Mayan, at ang mga magiging anak ninyo. Ito ay magsisilbing gabay ninyo araw-araw sa araw-araw na pamumuhay. Kerwin at May Angela, nangangako ba kayong mamuhay sang-ayon sa salita ng Diyos at gawin ninyong ang Biblia ang ilaw ng inyong mga landasin at liwanag ng inyong mga landas din? Maraming salamat. Manalangin tayo. Pagpalain mo, O Diyos, aming Panginoon, ang Bibliang ito upang ang inyong mga lingkod, sina Kerwin at May Angela, ay mamuhay na nakikipag-isa sa aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang barya ay sagisag ng sapat na material na pagpapala. Ang sagisag na ito ay ang magpapaalala kina Kerwin at May Angela na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng material na pagpapala. At siya ang nagbibigay ng kanilang katalinuhan, kalakasan at kakayanan sa pag-iingat ng kayamanan. Nagpapaalala din ito na sila ay katiwala lamang sa lahat ng material na pagpapala. Sa makatwid, kailangan nilang ingatan ito para sa Diyos at sa kaharian ng Diyos at gugulin ang lahat ng pagpapala sa kanila para sa Diyos at sa kaharian ng Diyos. Kerwin, ibigay mo ang baryang yan kay May Ann bilang tanda ng iyong pangako sa paghahanap buhay para sa iyong pamilya. Kay Angela, ibibigay ko
ang bariyang ito bilang sagisag ng aking pangako para sa iyong kapakanan at tanda ng aking pagsasakripisyo para sa kasiyahan at kapakanan ng ating pamilya. Naway magsilbi itong simbolo ng ating pagtutulungan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal ng Espiritu. Kerwin, tinatanggap ko ang bariyang ito bilang simbolo ng iyong matapat at taus-pusong mapagbigay. Naway, natutunan kong pahalagahan ang bariyang ito at gamitin sa mabuti para sa pagtatatag ng tunay na Kristiyanong tahanan. Gagawin ko ring malaya ang pag-aalay na may kagalakan ang aking sarili at ng lahat ng mayroon sa akin sa iyo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Pagpalain mo, Panginoon, sina Kerwin at May Angela ng sapat-sapat na material na pagmamayari na isinasagisag ng mga bariyang ito para magamit nila sa paglawak ng iyong kaharian at pagbuo ng makadiyos na pamilya. Amen. Ang paglalagda ng katibayan o katunayan ng kasal ay pagpapahayag ng pagsasang-ayon nila Kerwin at May Angela sa pag-iisang dibdib na sasang-ayon sa batas. Para lalong mapagtibay ang certificate na ito, mga ninong at ninang, kayo din po ay mag-alalagda po sa certificate na ito. 4 copies po. Dadalhin po sa inyo mamaya ng best man and maid of honor. Mamaya na po sa reception. Maraming salamat sa inyong pagsaksi sa paglalagda ng marriage certificate. Maraming salamat, Panginoon, sa mga prayers na iyan. May you listen and may you be attentive to their prayers, Lord, and may you pour out your blessings upon this couple in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po. We give you glory and honor and praises in Jesus' name. Amen. Maraming salamat, dear sponsors. Pwede na po tayo makabalik sa upuan. Thank you very much, God sponsors. Yung veil sponsors, please kindly remove the veil. Best man at maid of honor, please assist the couple. Pwede na kayong tumayo. Sabay ninyong sindihan ang unity candle. Ang kandila ay sagisag ng ilaw at ng banal na espiritu
sa pamamagitan ni Jesus para gabayan kayo sa landas ng iyong paglalakbay bilang mag-asawa. Ngayon, pagsamahin ninyo ang dalawang kandila at sa pagsasama nito, palaging isa-isip na mayroon na kayong pinag-isang buhay. Okay? Sindihan ang kandila. At ang buhay na iyan ay puspos ng kagalakan at pagsubok din. Naway ang ilaw ng buhay ay magniningning ang kanyang liwanag para sa inyo. At sa pamamagitan niyo, ang ilaw ng Diyos ay magniningning sa mga tao. Pagsamahin niyo dito, harap kayo dito, pagsamahin. Okay, maraming salamat. Babalik na po kayo sa inyong mga upuan. Pahayag ng salita ng Diyos. Mga anak, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Kaya gusto nyong humaba? Rumangya ang iyong buhay? Igalang ang mga magulang. Yan ang sikreto ng mahaba at marangyang pamumuhay. Isang kahangahangang pagkakataon para ipahayag ang inyong paggalang at pasasalamat sa inyong mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo at pagpapahayag ng inyong mga saloobin. Sinong mauna sa inyo? Ladies first daw. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, Mapa, sa 28 taon, noong 8, sa bilang aking mga magulang, nangangako ako na patuloy ko kayong i-honor, i-respeto according to the Word of God, at palagi ko pa rin kayong mamahalin, hindi yun mawawala, at saka hindi ako mawawala. So, nadagdagan lang kayo ng anak na lalaki. Yun po. Yung pasasalamat mo din sa magiging parent mo na din. Sa magiging parent ko po, officially kay Tatay Norberto, kay Tita Tina. Salamat po sa pagpapalaki niyo ng maayos kay Kerwin. Salamat po sa palagi niyo pong paggabay sa kanya. At alam ko na mahal niya kayo. At yun, sinasabi naman po niya yun sa akin. At kung paano niya kayo ino-honor bilang parents niya. So, nandito lang po kami para po patuloy na magmahal sa inyo. Yan po. Okay, maraming salamat. Sunod si Kerwin. Tay, in behalf of my mother, Tita Dina, maraming salamat po na nandito po kayo para suportahan ako sa mahalagang araw ng buhay ko. At nagpapasalamat din po ako sa pagpapalaki po ng maayos sa amin at sa paggabay at patnubay sa amin. Kami po ay sa mga tulong po ninyo at mga gabay po sa amin ay naging maayos po ang aming mga buhay. At sa mother-in-law and father-in-law ko po, maraming salamat po sa pagpapalaki po ng maayos kay Mian. Naging mabuti po siyang para sa akin. At ako po ay patuloy na igagalang at irerespeto po kayo bilang kanyang mga magulang. At patuloy po na iingatan ko po at aalagaan po at mamahalin po si May Angela. Ang salamat. Kasunod
ng iyong taimtim na pangako sa harapan ng mga saksi at sa lahat ng naririto na pinagtibay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ito ay ginawa na sasang-ayon sa kanyang kalooban at sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang ministro ng Panginoong Hesukristo at sa pangunguna ng pamunuan ng Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines Incorporated at ang kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas. Akin nang ipinapahayag na kayo, Kerwin at May Angela, ay ganap na mag-asawa. Sang-ayon sa batas ng pamahalaan ng Pilipinas at sa batas ng Diyos, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Simula ngayon, kayo ay nasa isang pangalan, isang katawan, isang espiritu, isang layunin, isang pag-asa na sa masayang itinatag na matrimonya. Pwede bang humarap kayo doon? Huwag kayong magharapan muna. Huwag kayong excited. Okay. Harap kayo doon sa mga tao. Pakilala ko kayo. Mga minamahal, ngayon ako'y nalulugod na ipakilala sa inyong lahat ang bagong kasal, Mr. and Mrs. Kerwin Noblejas. Palakpakan po natin sila. Atin ngayong i-welcome ang mag-asawa sa panalangin pasasalamat. Excited ata kayo? Okay. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa pagtatapos ng seremonya ng kasal ng mag-asawa. Ganap na, Panginoon, ang pagbubuklod nila. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa kanila, mga kamag-anak, kaibigan, ka-church. Maraming salamat, O Lord God, sa mga ninong at ninang na narito tumayo sa kanilang bilang kaagapay. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang mag-asawang ito at gabayan niyo po sila sa landas ng kanilang pagtahak sa usaping mag-asawa. Thank you, Father God. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Hinihiling ko ang pagtayo nating lahat for the closing benediction, the benediction and now unto him who is able to keep you from falling and present you without fault before his glorious presence with rejoicing through our only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, dominion, honor, power, and authority, together with everlasting communion of the Holy Spirit, in accordance to the will of the Father, in the name of Jesus Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Once more, let us give a clap offering to our God. Palakpakan din natin ang bagong kasal. Ayan. Tapos na. May hinihintay? Okay. Sige. May face each other once again. Okay. Kerwin, si Mayan ay ganap mo ng kabiyak. At ngayon, hindi ko alam yung you may now kiss the bride. Pinahirapan mo ako magtagalog. Okay. And now, you may now kiss the bride. I know we've waited and we've prayed. Okay, ready? Camera? Camera daw, ready. Alis muna ako dito. Okay.
swear I need you. Mag-asawa na kayo. With each glance, I love you more and more. Our walls came Kuha ba? crumbling down. Hindi daw nakuha ng, Now hand in hand, hindi daw nakuha ng maigi. Isa pa daw. Isa pa. for a lifetime of I love yous, two hearts. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol. And it's on, girl. Alright, a pleasant afternoon everyone. So welcome to Island Tropic Hotel and Restaurant. I am Raniel T. Amano. And this is the wedding reception of Kerwin and May Angela. So how about let's start this afternoon with the biggest round of applause. Malakas na palakpakan naman po dyan. So those who have just joined in here, ayan, so welcome po lahat, lalo na sa mga nag-travel sa ibang bansa, sa malayong lugar that we're here. Ready na po ba tayo? That's why I'm encouraging everyone to please stand for our grand entrance ng ating newlywed. Ayan. Yes, are you guys ready? No relationship is all sunshine, but two people can share one umbrella and survive the storm together. So we have witnessed two people who never gave up on each other and remain strong amidst the storm. Now they have chosen to seal their love with the sacred sacrament of marriage. So it is just right to give them a grand welcome. So let's put our hands together for Mr. and Mrs. Kerwin May Angela Nobleja. Woo! Palakas ng ano po sa sigaw, ano may hayawan. Woo! Let's wave our hands, come on. Feel free to dance to our newlywed. Palakpakan po natin ulit ang newlywed, guys. Alright, so ayan, so you may now take your seat. You may now be seated, guys. Ayan, so in behalf of Kerwin and May Angela, we would like to express their gratitude for your availability in giving yourselves this afternoon. So it is a wonderful pleasure to have you all today. So sharing with the newlyweds these very special moments of their lives. So now we would like to clean the dance floor. Ayan. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for The Mother's Sentence is anyone more but than me. just a tradition. It's a way for the I group to swear thank his mother, we've been his through first everything love of his there life, is. for raising Can't him. imagine anything. So these touching Mother's and dance Can't imagine moments will be anything. captured memories The that will two of last long us can't beyond the wedding day. The years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you through the years.
Ladies and gentlemen, a round of applause for the mother and son dance. Now, at this point, may I call on the father of the bride, Daddy Ildefonso Barocan, to approach his daughter for the father and daughter dance. Palakpak po dyan, please. Your mom and I are a mess. Seeing you in that dress. Our little girl is now grown. The father-daughter dance is regarded as a beautiful moment between a bride and their father and symbolizes their appreciation for the love and guidance they receive throughout their lives. You'll always be my little girl, my whole life, my whole world, my little girl. This dance is more than Seize just the moment. a dance. It gives me one more chance. A round of applause for the father and the daughter How dance. proud I am of you. Now, as a wedding tradition, let us welcome the couple on the dance floor for their first dance as they dance their hearts away. Kerwin, please do the honors. Tapusin ninyo yung lagi Come on. Palapakan po natin ang newlywed Mr. and Mrs. Kerwin and May Angela Noblejas. Hindi man araw-araw na nakangiti, at ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo Once again, a round of applause for Mr. and Mrs. Noblejas. This time, let us all witness the different wedding traditions, starting with the wedding cake. The cake cutting symbolizes the couple's unity, their shared future, and their life together as one. Now, let's do the cake cutting. Ayan, so... Can you please direct our attention to the cake cutting tradition, guys? Thank you. Alright, the husband and wife will put their hands together to slice the cake. The two hands moving as one with one purpose symbolizes that the two will work in unity to reach the common goals for their shared future and their life together as one. Now, let us now witness the sharing of this food. Now, the sharing of this food symbolizes the couple's willingness to fulfill each other's need, creating a bond so simple yet so strong. Ayan, dito daw po natin mapapatunayan yung love sa bawat isa sa pamamagitan ng malaking kagat sa cake or kain ng cake. Ayan, so, mauna muna si Habi. Ayan, to Jalay. And Angela to Kerwin. Ayan, so medyo messy ang cake. So please do the
seconds kiss. Please, God, come on. I am the host. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 10. Ayan. Now to symbolize and celebrate the blending of their two lives in one, I will now invite you, Kerwin and Angela, to perform the wine ceremony. Now the arms of the couple will intertwine as they drink the wine. This ceremony represents their two individual lives now intertwined, combined like the two glasses wine into one single life. Come on, girls. Go, guys. Ayan. So, well, Kerwin and May Angela, may you remember this day of commitment you have sealed with drinking of the new wine, joining your lives as one. Ang message ko sa inyo mga anak, sana yung inumpisahan yung pagmamahal ay hanggang sa dulo yan. Wala nang atrasan. Tapos, sana yung maging responsible kayo sa isa't isa. Natutuwa ako kasi na-witness ko yung kasal nyo. Congratulations sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko kayo. Daddy. Yes, maiksi lang ang mensahe ko sa inyo, ha. God bless. Sana maging matatag kayo sa inyong pagsasama. At gabayan kayo ng Panginoon. Thank you, Mommy and Daddy, for your sweet messages. So at this point, ay pakinggan naman po natin. Angela, finals na. Tayo pa rin sa uli ang magkakasama na. Yun lang, trust. Kailangan yun. Paano kayo? Thank you. Ako na. It's my turn. Kerwin, Angela, bilang representative ni Ate Letty, nagpapasalamat ako dahil nandyan na kayo sa buhay na may asawa, mag-asawa. So, andyan ang Panginoon na laging nyo siyang tatandaan na siya yung nasa taas para sa inyo, siya yung mag-guide sa inyo, sa inyong pagsasama. At sana, sa konting problema, isolve natin to, pag-usapan. Huwag kayong matutulog nang hindi kayo nag-uusap, hindi naaayos kung ano man problema dumating sa buhay nyo. At lagi nyo tandaan na pinalaki kayo ng inyong mga magulang na nandyan sila kung paano nila kayo pinalaki. Ganon din ang gagawin yung pagpapalaki sa inyong magiging anak. Yun lang at sana maraming salamat. Thank you, Mommy and Daddy, Tita Dina and Daddy, for your sweet messages. Lolo, unang-una po maraming salamat sa mga ninong-ninang mga dumalo sa kasalan ni Madam Mian Kerwin. Sana walang away. Good luck na lang at happy wedding. Ni Ninong. At this time, next from the Ninang side, let us hear a message from Ninang Agripina Abad. Andito po siya. Ninang. Ayan. Kerwin at May Angela, best wishes mga anak.
At tulad yung mga sinabi na namin nung bridal shower mo, patuloy lang yung pagmamahal ninyo. Yung sabi ko sa inyo na nandoon yung love, respect, and trust sa bawat isa. Tapos kung nandun yung love mula sa Panginoon, ano man yung sama ng loob o ano man yung kasalanan mayroon kayo sa isa't isa, mawawala yun dahil sa pag-ibig mula sa Panginoon. Kaya huwag niyong aalisin yung love, nandoon yung love, tapos yung trust. Sabi ko sa inyo na sa Panginoon, yung Panginoon nasa taas, tapos kayo yung nasa parang triangle na kayo yung dalawa yung talagang ginaguide kayo ni Lord. Sabay kayo na ginaguide ng Panginoon. Kaya pagpatuloy nyo yung pagmamahalan at patuloy kayo magtiwala sa Panginoon at manalig sa Panginoon na ang Panginoon ang magtulong sa inyo sa pag-form ng Christian family sa inyo. God bless. Thank you, Ninang. Alright, so thank you, Ninang Agripina. At this point, let us lend our ears for the message from the Matron of Honor, Ma'am Angeli Aquino. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Bali, medyo mahaba-haba po itong na-prepare kong message. Okay, so for those who don't know me yet, I'm Angeli S. Aquino po. I'm the very proud and very emotional maid of honor. And I'm also the unofficial matchmaker or bugaw. And the bridge and possibly the reason why we are all here this afternoon. So yung food po na siniserve dyan, wag po muna kainin. Thank me later. You're welcome. Okay, so before po yung message ko sa kanila, let me tell you a little love story. And no, it's not mine. It's actually about two amazing people. This story is one that started not on Tinder, Bumble, or any of those apps, but through a good old texting. Yeah. So way back in 2012, when Only Text and GM were a thing, that's when I met my friend, Kerwin, my childhood text mate. Actually, hindi naman niya ako niloadan ni minsan. Di ba? Pero I think this friendship was meant to last. Kasi na-survive naman lahat ng mga low signals, bagyo, at kung ano-ano pa. So over the years, itong si Kerwin, he would constantly ask me, Bes, bigyan mo naman ako ng textmate. So, lagi po siya nagpapareto sa akin ng kung sino-sino at marami-rami na rin po akong naireto sa kanya. Kasi nga, dakilang bugaw po eh. Pero, ngayon po, ito yung successful na... Bugaw mo, so. Ito yung sumakses, biglang sumakses. Sumakses ka dyan. Apo. So, yun po. So, fast forward sa college, nag-aral po kami sa Pangasinan State University. Naging classmate ko po si May Angela. And after that, naging co-teachers din po kami sa Riverview High School. And during that time po, around mga 2017, itong si Kerwin, nag-text ulit, humihingi po ulit ng textmate. So, ako naman po, bilang isang mabuting kaibigan sa kanya, so binugaw ko po si May Angela. Pasensya na po, mother and father of the bride. Binugaw ko po yung anak niya. So, eto na po. And sino ba namang mag-i-imagine na ang simple na pagchachatan nilang dalawa would end up with marriage. And you know what? If that's not destiny and true love, I don't know what that is. Kasi, di ba? Imagine, Caloocan, Mindoro is 446 kilometers to Mabini, Pangasinan. And kailangan pang tumawid ng dagat, sumakay ng barko, o kaya naman lumipad sa eroplano, di ba? So, eto po, sobrang saya ko po na ako yung naging way ni God para sa kanilang dalawa na maging together. And I'm so happy and blessed. And to be honest po, actually lang, hindi ko talaga kilala si Kerwin personally. We've never seen each other in person that much.
but I know deep inside, he is a good person. Yes, may konting lapses, minsan sablay siya, pero sino ba namang hindi, di ba? I know he's a genuine, humble, and patient person, which is exactly the kind of partner that Angela deserves. And si Angela naman, kilalang-kilala natin siyang lahat. This woman is a gem. Kind, God-fearing, warm-hearted, and strong. She's the type of person who'd give you the last piece of lumpia even if she's hungry. That's love, my friends. So seeing these two now, together, in love, and ready to build a family together, it honestly makes my heart so full. I'm beyond honored to be a part of their journey. Sometimes I still can't believe it. A random introduced me to someone became a forever. Now, before I cry, more than the bride, which is very possible, let me leave you both with a few maid of honor tips, whether you like it or not. So first and foremost is communication is the key. So it's not just whenever you're happy, but also when you are angry. So communication is very important. Next is, yun nga, yung sabi nila, never go to bed angry. You have to stay up and fight. I mean, talk it out. And of course, laugh often, even things get hard. Especially when the dishes are unwashed and when you're trying to decide whose turn it is. And most importantly, keep God in the center. Because He wrote your story, your love story after all. So here's to May, Angela, and Kerwin, two beautiful souls brought together by faith, distance, and one persistent matchmaker. Cheers to a lifetime of love, laughter, and endless chatting, but this time in person. Mabuhay ang bagong kasal. No. Wala naman ako maaamin ay pinalahat. Kaya yung maaamin ko lang humayo kayo marami. Yun lang, salamat. Thank you so much. Okay, so or simply place them in the envelope. Kung may dala po tayong envelope, and you get a few precious moments to share some love, advice, or a sweet dance moment with our newlywed. Whether you give a little or a lot, every peso, dollar, or bill goes a long way in helping the couple start their new chapter in life. Maybe their honeymoon, maybe for their dream home, or just to fill their fridge for the first time. Ayan, dance muna kayo. So if you feel the cold winds blowing through your nights, I will shelter you. I'm forever here to chase your fears away. On this day, I promise forever. On this Yung mga pin po, nandito po yung pin sa akin. I surrender my heart. Here I stand. Take my hand. They say you'll always look at me this way. On this day.
How did I ever find you? You are the dream that saved my life. You are the reason I survive. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Won't it change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The night would seem so long. With you I see forever all so clearly. I might have been in love before, but it never felt this true. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, 'cause I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Every day, every moment, every breath you take, I choose you. You're mine, always you're mine, forever you're mine, reality. You're mine, sunshine, We also you're available, mine, best times you're mine, anomaly. And I choose you. In 100 lifetimes I choose you. In 100 worlds I find you.
And I say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. And I will. Well, the sky is falling. I promise you I'm all in, no turning back. Every day, every moment, every breath you take, I choose. Show me what life was about, only you. Let me tell you now, and all that's on my mind. For a love like yours is so very hard to find. I looked inside myself, now I'm very sure that there can only be you for me. I need you more and more. You turn me inside out and show me what life was about. Don't go home yet because meron pa po tayong throwing of bouquet and retrieval of garter. Kaya nga, tara. Sino ba? Ay, tatatlo lang ang single ladies. Okay, kung tatlo lang sila, ilabas ang roleta. May roleta tayo dito. Spin the wheel tayo. Ayan, mag-spin the wheel tayo, Teacher Angela. Kung sino ang mapipili, yun na ang panalo. Okay. The bride will spin the wheel na. Okay. Hindi. Kung sinong may iwan, the last woman standing. Ay! Congratulations, Ma'am Riza. Makakaalis ka na sa grupo. Ayan, next. 50-50 na lang. Ma'am, is it Ma'am Vera or Sarah? Okay. Kung sinong matuturo nito, remove. Okay. And then, ang last woman standing. Ay! Oh. Ayan. The winner is Sarah. Sarah is the winner. Sarah is the winner. The last woman standing. Congratulations. Next. And now, let's have fun for the garter retrieval. Mamaya pa po. Dito ka daw sa pinaka-entrance. Ready? Are you guys ready? I-ano nyo naman, i-cheer nyo naman ang ating groom. Go, Kerwin! Isa pong careless whisper dyan. Ayun kasi sa gilid. Come on. Woo! Sexy dance.
Isa nga pong Elias dyan. Isang Elias. What's that? Sayawan mo daw maigi. Ay, may banta. Yun lang. Ready? You may now use your mouth to retrieve the garter. Cheer naman dyan, guys! Perhen ang aming kaibigan. Go na. Gamit daw ang bibig. Oo, go. Sa ilalim ng puting Ayan! Yay! Palakpan naman natin ang ating groom for the successful garter retrieval. Ito, sino yan dyan? Ikayo? Palabakan natin ang nanalo sa ating garter retrieval. Please proceed na po dito sa, mag-picture taking po kayo ng nanalo kanina sa bouquet. Together, yes. As we each go home, may this be memorable for all of us as it is to them. Now, to personally convey their heartfelt gratitude, let us now lend our ears to Mr. and Mrs. Noblejas. Of course, sinong mauna sa inyo? Ayan, so salamat po sa lahat ng pumunta, dumalo sa aming wedding ceremony. Ayan, hoping kami na lahat kayo na-bless at nabusog ngayong gabi. Yan po. Salamat po sa lahat nag-extend ng help, sa lahat mo lang tumulong. Yan, salamat po. Maraming salamat sa pag-witness at pagsama sa amin sa celebration ng aming wedding. At narito kami ngayon at magsisimula ng aming buhay mag-asawa. Maraming salamat. Ayan. So, next up, congratulations. It's really been an evening or wonderful evening. So, thank you everyone for taking part in the celebration of love and life with our newlyweds. So, we might have come to the end of the program, but remember, a true love story never ends. So, God bless and good day, everyone. Let us all witness the 10 seconds kiss. Come on, guys. 10-second kiss. Woo! Hindi pa ako nag-count, Go lang. Hindi pa ako nag-count. Go, ready. And sabay-sabay nating isigaw. 1, 2, 3, go! Congratulations! Congratulations. Thank you, everyone. This has been Host Rain, now signing off. No God, no, go man, yo.